Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Pilipina Living in Turkey! So ayan, for today's video ay may another information video na naman ako sa inyo. And finally, ma-share ko na ito sa inyo dahil it's been how many months na wala akong update about taking driving license here in Turkey. So, it's been how many months din yung nakaraan ang nakalipas bago ko ito nagawa dahil nga hindi ako makapasa-pasa. And my good news naman ako sa inyo dahil finally naipasa ko naman siya. Before that, syempre gusto kong i-share sa inyo yung experience ko bilang isang yabancı or foreigner dito sa Turkey, kung ano ba yung ginawa ko, ano yung mga experience ko. Actually guys, bago ako dumating dito, talagang pinag-isipan ko ng madaming beses. And how many years na ako nandito sa Turkey, pero ngayon ko pa lang siya na-push na talagang, oh sige na nga, sige mag-aral na ako ng driving. Kasi pag natuto ka namang mag-drive talaga dito sa Turkey, is very, maraming advantage na makukuha. Bukod sa makakatulong ka sa iyong asawa, and at the same time, kung may pupuntahan ka, di mo na kailangan siyang tawagin para ipag-drive ka kung may pupuntahan ka. And also, pag si Layla, nag-school na siya, so kailangan na din niya ng magsusundo sa kanya. And hindi lang yun, napakaraming pwedeng mangyari if ever marunong ka talagang mag-drive. And I have no idea about wheels. Naman ako nakakahawak ng kahit na anong klase ng sasakyan sa Pilipinas. Ngayon ko lang talaga siya na-experience dito sa Turkey. And maraming best na rin talaga akong pinush ni Mr. na mag-aral ako, pero hindi talaga ako nakukumbinsi niya. Pero this time talagang nagpakumbinsi na talaga ako. Sige na. Pero kasi maraming how if na tanong sa brain ko, no, sa utak ko na kaya ko ba to? Or maybe just waste of time, waste of money. Of course, alam naman natin na ang driving ay na hindi basta-bastang pera ang pakakawalan mo dyan. Para ka ding sumugal, di ba? Kaya naman, kung talagang wala sa puso mo yan, is talagang mahihirapan ka. And ako naman, actually gusto ko rin talaga siyang gawin. Nga lang, natatakot ako na maraming talagang tanong sa mind ko, how if ganito, ganito. Ang dami kong mga negative na inaiisip, yung mga lahat ng negative. Pero, in the same time, kapag naisip ko rin naman yung positive thing na pwedeng mangyari, if ever, and isa din kasi siyang achievement sa'yo, diba? Isa din siyang ang big achievements bilang isang mamamayan, diba? Layla, you go there. So, ayan, finally, actually, gumawa na ako ng first vlog about driving, ano yung requirements, and ito na yung kasunod niya. So, finally, ito na yung, kasi, actually, gusto ko talaga sa inyo mag-share, pero very disappointed ako, how many months na kasi ako nagtitake ng, sa actual driving at hindi ako makapasa. Doon sa theoretical exam, wala naman akong problema doon. Nagka-problema lang ako sa first time kong nag-take ng writing exam. Kasi nga, Turkish siya. And hindi ko na pagtanto na pwede naman palang English. So, yun. Nag-request ako ng English sa school ko. And then, binigyan din nila ako ng pwede kong ma-review just in case na may English din sa application. Wala nga lang silang books. Nag-request ako ng book. Pero hindi naman dumarating. So, useless. So, kaya naman, ang ginawa ko is yun. Sabi ko, I cannot pass this exam kapag walang English. Hindi ko talaga maintindihan kapag Turkish siya. Ayun na. So, in the second time ng aking writing exam, nakapasa ako. And then, continue na yun. So, akala ko guys, sobrang dali lang kapag actual na siya. Sabi ko, very easy na pag actual. Ganun na ako, diba? Wala akong kakaba-kaba. Talagang ang yabang ko. Sabi ko, okay, wala yung, para kasing actual, madali na yan. Yun ang isip ko, no? Pero guys, sobrang hirap pala niya. Hindi pala siya ganun kadali. Hindi talaga siya madali, as in para sa akin. Kasi, napakaraming rules, napakaraming kailangan mong iset up sa iyong brain, and maraming kang dapat i-process, and aside that, kailangan maging marunong ka mag-park kasi nga yung parking ang very important sa exam na ma-park mo yung car ng maayos. Pag hindi mo nagawa yun, fail ka na agad. As in,
So, walang second chance. Kaya naman, magta-take ka na naman ng another exam. By the way guys, dito sa Turkey, meron silang 4 times chance para mag-take ng exam. Kahit na anong exam, writing or sa actual driving na. So, yung sa aking writing exam na gamit ko lang doon is 2. And then, itong driving ko is, nakapasa ako is ngayong 4th na. Ano nga ba talagang nangyari? Sa first time kong nag-take ng aking driving exam, sa actual driving exam, is na-failed ako dun. As in, pinastop ako in the middle of the highways. Kasi nga, ewan ko, parang at that time kasi din guys, at that time din kasi, hindi ako masyadong, hindi talaga, alam ko sa sarili ko na hindi ako confident. Ang dami kong takot sa sarili ko. Kaya kong hawakan yung manibela, pero hindi ko makontrol yung aking anxiety, and yung aking stress, and yung aking takot. So, na-stop ako dun sa, alam niyo naman dito sa Istanbul guys, kung nakatira kayo dito sa Istanbul, very crowded talaga, as in. Tapos yung exam ko, nataon pa siya sa alas 4 ng hapon, as in yung rush hour siya. So yun, hindi ako nakapasa in the first chance, first try, and then second try is, ano bang ginawa ko? Second try is, nakapasa na ako sa traffic, as in, parang 25 minutes kayo kasi mag-go around. Yung titingnan ka kung paano ka humawak ng manibela, kung straight ba yung car mo, or makikita ka nila na nagsisignal ka. Yan ang naman importante, yung nag-check ka ng mirror, signal, and then yung position ng car mo is nagigets mo siya. So, yun lang yung pinaka-importante sa traffic. And of course, I always be aware sa mga traffic lights. Kasi, yun yung mistake ko din minsan yung traffic lights, especially kapag sa roundabout. And then, my first and second lights. So, minsan, hindi ko siya, hindi ako nakakapag-pay attention about sa second light. So, doon ako nag-fail nung first try ko. And the second try is, na-fail naman ako sa parking. Yung parking ko is, sa reverse parking na ako na fail. Kasi nga, na-touch ko yung cone sa behind. Hindi ko siya nakita kasi sobrang as in invisible yung cone. So, doon ako na-fail. Kasi dito sa exam, ang pinaka-importante, hindi nyo matatouch yung cone. Kasi imagine, yung cone na nakalagay doon sa exam nila is yun yung car. For example lang yun, car siya. And then, kapag na-touch mo, ibig sabihin, hit mo yung another car. So, hindi na naman ako nakapasa sa pangalawang try. Kaya naman, another bayad. Kasi bawat magte-take ka ng exam, another bayad yun. And, pamahal siya ng pamahal. Mura sa una, and then, pangalawa, medyo mahal. Pangatlo, mahal. At pang-apat, pinakamahal. Yun yung worst naman kapag hindi ka nakapasa first, second, third, and fourth. So, ayan na. And then, third time is, nag-try ulit ako. And as in talaga, last na part na yun, yung parallel na. Kasi kailangan maipasa mo yun sa traffic, sa reverse parking, and then sa backwards and forward, and then sa U-turn, and then yung parallel park. So, yun yung dapat mong ipapasa. And dapat perfect. Yun yung kanilang gusto sa mga student o mga mag-aaral ng mga driving dito sa Turkey. Sa third time, nabagsak ko naman is sa parallel. As in guys, nanghihinayang ako. Very regret ako noon. Kasi nga, pinagbigyan niya ako ng chance. Kasi finalize yung commissioner sa'yo kapag sinabi mong tamam or okay na. Meaning, you're done parking your car. Nasa position ka na. But, kasi nga may rules sila, dapat yung mayroon kasi doon yung car mo, dapat matouch ng wheels yung line na yellow. So, ang nangyari sa akin sa third time is, hindi ko na-touch yung yellow. So, from behind na wheels, na-touch ko siya. But, doon sa front, hindi ko siya na-touch. So, failed ako doon. Diba? I'm so upset at that time. And, as in, naiiyak na talaga ako. Kasi nga, third time ko na to. And last ano ko na siya, as in yung last ano ko na ba, yun na lang yung last, as in talagang yun, pinaka-last na yun, and then after nun,
magpa-park ka na and then sabihin na lang, congratulations, you passed. Diba? Ganon. So, yun yung na-imagine ko at the time, but still failed ako. Kasi nga, alam nyo guys, ang pagkakamali ko dun, kasi sa teacher, in my experience, sa school, ganito pala yun. Hindi pala talaga nila tinuturo talaga lahat. As in, bahala ka na matuto or maramdaman mo kung ano ba talaga yung mga dapat mong tandaan. Pero guys, napakadami talagang dapat mong tandaan at aralin. Hindi lang yung So, parang binibigay lang nila yung mga basic na dapat mong i-memorize na gagawin mo sa exam. At hindi ako marunong at the time na mag-correct if ever na may masobra, may maging mistake ako. Kasi pwede mo naman siyang i-correct, diba, sa parking. Kung, for example, hindi perfect or alam mo na masasagi mo siya yung cone, hindi nila itinuro sa akin yun kung paano ko ba i-correct yung car ko if ever na masobra or kinulang ako. So, yun yung reason. So, eto na guys. So, medyo si Mr. alam nyo na galit na siya kasi nga it's a lot of time, waste of money, a lot of money na talagang naibigay namin sa school. Dito lang sa driving na to. Kaya sabi ni Mr. sayang kung hindi mo naman ipapasa to. So, sobrang, syempre, upset na siya and disappointed sa akin. And sabi ko, i-push na natin to, turuan mo ako. Nagpaturo na talaga ako sa kanya. Kahit araw-araw talaga nag-aaway kami. Itong tandaan nyo guys, kapag Mr. nyo nagturo, asahan nyo na yan na asahan nyo na magkakaroon kayo ng away everyday or talagang after nun ay ewan ko, baka maghiwalay na kayo. So, ayun na nangyayari. Parang nag-pay attention na si Mr. Don na nabahala na siya. Kasi, fourth time ko na, baka mabagsak na ako. So, instead na yung aking exam is, parang right after nung aking third exam is 1 week later, may another exam ulit. Tinatanong ako ng teacher ko kung iti-take ko ba daw yung exam na yon sa pangalawang linggo. So, sabi ko, not now, teacher, kasi nga, I'm not ready. I want to learn more or be confident. Sabi ko gano'n. So, yun ang ginawa namin since Ramadan dito sa Turkey. So, meron kaming chance ni Mr. na mag-aral. And, ayun ang ginawa namin ni Mr. Araw-araw kami pumupunta dun sa sa school space ng driving, and then lagi niya akong tinuturuan doon. And as in talagang kay Mr. lang ako natuto kung paano ba talaga ang gagawin if ever na mamali ako o masubra ako sa parking. Kasi hindi naman talaga natin as in mape-perfect yung pag-park, diba? So ang gusto kasi ng commissioner is mapapark mo ng maayos yung car at hindi mo siya matatouch yung mga condon. Kasi yun yung mga car, example lang yun. Yun yung magiging car in real life na kapag magpapark ka na sa mga mall, sa mga road, ganyan. So, ayun lang naman ang gusto nila. Kaya naman talagang natuto ako kay Mr. Kahit marami kaming away na naganap sa mga oras na yun. But at least, in fourth time guys, finally, naipasa ko naman yung aking driving exam. And isa siyang... Alam niyo yung sobrang happy ako kasi isa siyang achievement para sa akin. At of course, sa pagkahaba-haba ng aking driving journey ay naipasa ko na rin in the last chance na. Last chance ko na kasi yun. So, as in talaga, from the beginning, as in talaga sobrang saya ko kasi nga, napasa ko na, bawas stress. Ang dami ko ng stress sa buhay, tapos nabawasan yung stress ko. Kaya, thanks God talaga ako. So, ayan guys, na-share ko lang. And sa mga gustong malaman kung ano yung requirements, magkano nagastos, at ano yung mga tip na pwede kong ibigay sa inyo, comment down below or like and subscribe na rin sa aking channel. At PM nyo lang po ako sa mga gustong malaman kung ano yung mga experience ko at mga tip na pwede kong ibigay sa inyo kung kayo ay interesado makakuha ng driving license dito sa Turkey. And guys, that's it for today's vlog and thank you so much. Pero guys, alam niyo ba, mas nakakatakot pala ngayon kasi nga, pwede na ako mag-drive sa road. May license na kasi ako pero mas nakakatakot pala. Anyways, bye!